dadaghan ba sa 2024 national budget? Kawawa naman ang bayan. Sabi dito, we need 5.768 trillion budget. Sabi naman ni we made it 6.21 218 trillion. Oh, we have the additional 13 billion. Oh. Nakakabutan. Okay. Ano man sabi mo naman? Paano kung ibalik namin itong mga katanungan na ito? Ha? Bante natin. Ang dagdag. Na pagkasunduan. Pero, di ba mga kayubi may dagdag? Because of the bicameral, nagkaroon ng dagdag. Kaya naging 6.2 trillion daw ang lumalabas na budget for 2024. Wow. So reported ninyo total na 5.7, dagdagan nyo ng 450 yan kasi dyan sa 5 kasi dyan sa 5.7 na yan kasama na dyan yung 281 ng unprogrammed. I-check ninyo yung reports ninyo, ganun yun. So Yung budget na ngayon is 6 trillion. Oh. Kasi di ba may dinagdag? Maraming dinagdag sa unprogrammed funds. Nako. Diba? So ngayon, ang napansin ng ibang mga nag-iimbestiga partner, sa bicameral kasi, parang bakit pa daw ang tagal-tagal ng mga hearing, investigasyon, everything. Tapos bigla na lang, pagdating sa bicameral, magdadagdag. Diba? Oo. Saan nanggaling yung idea ng pagdadagdag? Na umaabot pa ng 6.2 trillion. Diba? Oh. Umabot na ng 6.2 trillion, parang ilan ba? Kasi may dumagdag na may dumagdag na 7. Pag nagtanong ako kay Atty. Claire Kuya Riba, Atty. Claire, ano masasabi mo dun sa dagdag bawas dyan sa Bicam report na yan? May napanood akong vlog mo, binabanatan mo eh. Anak lang po siya talaga. Dali nga, sisinga nga ako. Ano na kaya nangyari dyan? Atty. Claire, paano yan? 700 plus billion Oo. ang program funds. Diba? Oo, laki So na, ngayon, Atty. Claire. oo, partner. Ito pa, nagtataka daw sila, mga kayubi. Nung daw nadagdag ito, nakita nila na mas lumaki ang pagdagdag sa budget ng DPWH. BBM. Ako, masarap ngayon magtanong patungkol sa budget, no? Ano pa sasabi mo ngayon sa budget? Tingin na talaga yan, patay tayo dyan. Di ba? Yan ang mahirap sa mga biglang bumabaliktad. Yung mga dating DDS na nasa admin ngayon, yung mga dating bumabati ko sa admin, nasa kanila lang ngayon. Kumbaga sa yung mga dating yung critics, yung mga dating kritiko, tapos nandoon ngayon, ano ang tawag ninyo doon? May tawag dyan eh. Okay, tuloy. Nakita natin na actually, ang may pinakamalaking increase sa budget ay yung DPWH. Tumaas ito ng 176 billion Ngayon, tayo. pero, sa plenaryo. Doon lang natin ito nakita sa bicameral conference. ang pagdagdag nito, dahil nga kadadagdag lang mga kayubi, hindi pa nila alam kung saan ito nakalaan na proyekto. Oh. Diba? Kung anong detalye, kung anong papagawa.
wala pang nakakaalam. Yes, ang implikasyon nitong 176 billion increase na to, sa ano increase kasi TPWs pa amount. Wala pa Ito sa nakakaalam. threat is tumakay ka, alagyan nila, dinasihan natin kung papaakwatam o di kaya Oh. Diba? Ito pa, partner. Diba, sabi nga nila, di ba bawal nang magdagdag? Pwede mag-amend, pero walang dagdag, pwede magbawas. Including the program. Na 6 aking point is, ang ginamit na salita sa constitutions, distinctions, because the brand, It is not unconstitutional ni Senate President Zubiri. Ang sabi niya, I feel that it is not unconstitutional as long as the 5.768 trillion pesos is in the program funds. Pwedeng liitan ang budget pero hindi pwedeng dagdagan. Yan po ang nakalagay sa Constitution. At ang sabi niya pa, program appropriations can only be funded once the government has extra revenues. So in other words, ang dahil sa kupla sabi, additional program, katwiran nga ni Senator Coco Pimentel, is Bakit ni PWH? Ahensya. Oh. Diba? Kasi nagbawas sa ibang mahalagang ahensya. Oh. Okay? So, bakit di PWH? Isipin niyo mga kayubi. Ayoko naman mag-isip ng negatibo sa DPWH, partner. Bakit? Bakit pag Pero- DPWH Attorney Claire? Diyan yung mga build, partner. Diba? Tandaan mo. hindi ba sa DPWH marami nagkakaroon ng sinasabing anomalya? Diyan daw kumikita karaniwan ang ilang mga politiko dahil sa under the table at for the boys. At diyan, pwedeng mangkumpas ang mga opisyal kung saan pwedeng dalhin yung pondo. Halimbawa, ako, mayor ako ng Tralala. Diba? Tralala City. Okay. Tralala City. Malapit na yung eleksyon. Diba? Kaya itong pagtaas ng budget, partner, tinatawag nilang election budget. Kasi makakatulong sa mga maaaring kumandidato. Diba? Aha. Bakit? Kasi ilalagay nila dyan, this project is made possible by Mayor Claire Castro of Kung bagong tungtong ka lang sa gobyerno, ang executive branch meron tinatawag yang economic managers. Maraming involved diyan, budget. Kaya nga 'di ba noon laging binibiro ni Pangulong Duterte na madalas siya magsalita tapos biglang lilingon siya kay Jokno kasi si Jokno yung yung sa finance. Yan, importante yan. Finance, DOF, tapos yung DBM, syempre yung budget, kung meron pa ba tayong budget na maaalat dyan. At the same time, itong sa BSP. So, hindi lang isang tao yan. Anong ibig sabihin niya? That decision, pinag-uusapan ng presidente. Mas marunong ka pa sa naging presidente. Diba? Huwag kang magmagaling. Wala kang alam sa administrasyon dyan sa gobyerno. Bagong salta ka lang, nagmamagaling ka na. Ayan na nga, linaw-linaw na nga, ang nag-appoint doon sa BSP Governor si Marcos. Sino ngayon ang sinisisi ni Amy? Marcos. Ha? Hindi ko sinasabing iba, ha? Marcos din ang nagbumanat. Ang sabi niya, grill the administration's economic manager. When you say administration economic manager, hindi involved si Marcos dyan? Sino yan? Si Abante ba yan? Si Barbers ba yan? Si Chis Escudero ba yan? Si Dan Fernandez ba yan? When you say administration economic manager, sino yan? Saang branch of government yan? Di ba nasa executive yan? Sino ang pinunong executive? Si Romualdez? Sa bagay. Sa bagay, lahat nga pala siya ang nagdidesisyon ngayon. Madam, bago ka humirit, may I suggest, mag-research ka kasi napapagtawanan ka ng netizen eh. Pinagtatawanan ka ngayon ng mga netizen dahil sa mga hirit mong sablay. Magaling ka siguro mag-vlog at magpaliwanag ng batas. Pero, ma'am, pagdating sa mga ganyan, aral ka muna. Alam mo, may budget naman po yan. Ang alam ko, USEC may budget. Yung ASEC kasi, pili lang ang meron dyan eh. Pero ang Office of the Undersecretary, may budget dyan. Huwag mong angkinin lahat. Kumuha ka ng mga alam mo yon na magtuturo sa'yo.
abogado, kung ayaw mo abogado, pati nga yung sa tax, lahat yung pwedeng mag-advise sa'yo. Huwag mong angkinin lahat yan. Baka hindi ka kumukuha, nagtitipid ka. Oh, di ba? Gamitin mo yan para kumuha ka ng mga taong matatanungan mo, tumali-talino ka naman kahit papaano. Kawawa ka naman. Ano to? Kasi unang araw mo pa lang, pinagtatawanan ka na ng netizen. Gusto mo pa, forever kang pagtawanan. Nakakaya naman si Marcos. Mahahalata sobra na sumipsip ka lang, bumanat ka lang sa Duterte kaya ka na-appoint. Di ba? Gago! Nakakaya naman, madam. Nakakaya. Ayos-ayusin mo ang trabaho mo. Sonny, you, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga... So po, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? Ayan tingnan nyo. Tingnan nyo to Ma'am, alam mo po ba kung ilan na ang gold na naibenta? Binabara niya si Duterte dahil sinabi ni Pangulong Duterte na itong certain amount of gold ay naibenta na at nabulsa na. Okay? Sinusuplak niya yon, di ba? Suplak niya ngayon yun. Pero nung tinanong siya, ma'am, alam niyo po ba kung ilan ay naibentang gold? Pakinggan ninyo sagot. As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So, ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So, that's fake news. Grabe yung kanyang analyzation, pang vlogger pang tanso vlogger. Kawawa naman. Naawa ko dito kay madam. Kasi, yung pagiging tanso vlogger niya, dinala niya po sa, sa social media, sa palasyo.